Sino ang mas hayop? Ang nilalang na pinipilit na maging tao? O ang taong walang prinsipyo at masahol pa sa hayop? Maligayang pagbabalik sa Cinemo Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang action fantasy horror film na pinamagatang Werewolf, The Beast Among Us. Isarado na ang iyong pinto, patayin ang ilaw at mag-ingat sa panunood. Noong ika-19 na siglo, isang batang lalaki na nagngangalang Charles ang nasaksihan ng kanyang pamilya habang pinapatay ng isang taong lobo. Bago mamatay, binigyan siya ng ina niya ng isang pilak na anting-anting ng isang umuungol na ulo ng lobo na pag-aari ng kanyang lolo, na isang dakilang hunter ng mga taong lobo. Nakatakas si Charles sa kamatayan sa pamamagitan ng pag-activate ng bitag na naging sanhi ng pagkahulog ng isang chandelier at pumatay sa umaataking halimaw. Makalipas ang 25 taon, si Charles ay isa ng werewolf bounty hunter na nagtatrabaho kasama ng isang grupo ng iba pang mga hunter upang alisin sa mundo ang lahat ng taong lobo. Ang mga taong lobo sa kathang-isip na mundong ito ay maaaring magdulot ng lycanthropy. Ang mga nahawaang individual ay karaniwang binabaril sa ulo, pagkatapos ay sinusunog ang kanilang mga katawan. Ang mga werewolf ay kadalasang nakakapag-transform lamang kapag full moon. Nakatanggap si Charles at ang kanyang mga kasamahan ng isang alok upang manghuli ng isang partikular na mabangis na taong lobo na nabibilang sa isang bagong breed. Ang bagong uri ng taong lobo na ito ay nakakapag-transform ng 3 magkakasunod na gabi. Si Daniel, isang binata na nag-apprentice sa doktor ng bayan, ay pinag-aaralan ang mga biktima ng werewolf upang maunawaan kung paano ito kumilos. Nang dumating si Charles at ang mga kasamahan niya, nasaksihan ni Daniel na inilantad ni Charles ang isang scam na pinapatakbo ng isang nakikipagkompetensyang werewolf bounty hunter na pinangalanang Jäger, German para sa hunter, sa mga taong bayan. Dahil sa paghanga, inalok ni Daniel ang kanyang tulong kay Charles na magalang namang tinanggihan ito ni Charles. Nagpatuloy si Daniel hanggang sa sumuko si Charles at pumayag si Daniel na tulungan siyang tugisin ang taong lobo. Si Eva, ang mayamang kasintahan ni Daniel, ay sinubukang kausapin si Daniel sa paghunting sa taong lobo at sa halip ay tanggapin ng alok sa kanya na mag-aral sa isang medikal na kolehiyo sa lungsod. Ngunit siya ay nabigo. Si Stefan, na isang magandang manamit at gwapong kasama ni Charles, ay nanligaw kay Eva, na ikinaiinis naman ni Daniel. Sa sumunod na kabilugan ng buwan, sinubukan ni Jäger at ng ilang kaibigan na i-poach ang taong lobo mula sa grupo ni Charles. Ngunit sa halip ay nalinlang sila na nagdulot sa pag-trigger ang lahat ng mga bitag na maingat na inihanda ni Charles at ng kanyang mga kasama kanina. Sa paggawa nito, ipinakita ng werewolf na ito ay kasing talino ng isang tao, sa halip na walang isip na hayop na karaniwan sa mga taong lobo. Sa bahay, aliwan pinatay ng werewolf ang 3 lasenggo, kasama ang nanghaharas kay Vadoma, sa pamamagitan ng paghagis sa kanila sa bintana. Biglang nagising si Daniel at lumabas ng bahay, pero hinabol siya ng halimaw hanggang sa bahay nila Eva. Sina Charles at Daniel ay sinabihan ng lokal na pinuno ng gypsy na ang bagong taong lobo na ito ay malapit ng magawang mag-transform kahit kailang niya gustuhin. Ang mga taong bayan ay nawalan ng tiwala sa mga bounty hunter at nagpasya na gawin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Sa paghahanap ni Daniel ng kasagutan, napagtanto niya na ang pinapatay lang ng halimaw ay ang mga salot sa lipunan. Nagtatag ang constable ng bayan ng listahan ng mga taong walang sapat na dahilan para hindi maging taong lobo. Kaya ikinulong sila ng ilan sa mga taong bayan sa kulungan. Ang ina ni Daniel na si Vadoma ay nakakulong. Gayon din ang ama ni Eva at ang constable ng bayan, at inilagay sa ilalim ng armadong bantay. Kinabukasan, ang constable ay inatake ng sakit na epilepsy at nabaril ng matakot ang mga guwardya. Dahil sa kanilang pagpapanik, binaril at pinatay din ng mga guwardya ang lahat ng mga bilanggo maliban kay Vadoma at ang lokal na pinuno ng gypsy. Nagawa ni Vadoma na makatakas mula sa kanyang selda. Sa kalapit na mga guho, si Jäger, na muntik nang di nakaligtas ng nakaraang gabi, ay ginamit bilang pain sa isang bagong bitag ni Charles. Ang taong lobo ay nakipaglaban kay Charles at sa kanyang mga kasama at nanalo. Ngunit nagpasya na huwag silang patayin.
na labis na ikinalito ng lahat. Nakatakas muli ang werewolf na tanging si Jaeger, ang pain, ang namatay. Sinabi ni Stefan na nakita niya si Daniel sa balcony bago dumating ang werewolf at naghinala na siya ang nilalang. Si Daniel, na lalong pinagmumultuhan ng mga bangungot ng isang taong lobo, ay nagising kinaumagahan na may mga pinsalang tumutugma sa mga natamo ng taong lobo noong nakaraang gabi. Si Daniel ay natakot nang matuklasan na siya ang taong lobo at hinarap ang kanyang ina na sinubukang kumbinsihin siya na tumakas kasama niya. Tumanggi si Daniel na umalis sa bayan at sa halip ay pumunta sa gitna ng bayan. Hinala ni Charles na si Daniel ay maaaring ang taong lobo at nagtanong sa doktor ng ilang mga katanungan na nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Pagkatapos ay hinarap niya si Daniel na nakiusap kay Charles na patayin siya. Sa halip, binaril ng doktor si Charles mula sa likuran at inamin na sinanay niya si Daniel na manghuli at pumatay ng mga tao. Dahil sa takot, tumakas si Daniel papunta sa bahay ni Eva, kung saan si Eva ay inatake ni Stefan. Sina Stefan at Daniel ay naglaban, ngunit ito ay naging tabla. Sa kabila ng lakas ng werewolf ni Daniel, tinambangan ni Stefan si Daniel at nawalan ng malay nang umalis siya sa bahay ni Eva. Noong gabing iyon, ipinakita ni Stefan si Daniel para makita ng mga taong bayan na siya ay magbabagong anyo. Nag-transform si Daniel, nakawala sa kanyang mga tanikala, at tumakas. Si Vadoma, na nakiusap sa mga taong bayan na iligtas ang kanyang anak, ay napatay ng hindi sinasadya. Sina Stefan at Daniel ay naglaban sa harap ni Eva, at napag-alaman na si Stefan ay nahawaan ng pagiging vampira, mahigit 100 taon na ang nakalilipas, at nagbigay sa kanya ng hindi pangkaraniwang lakas at tibay ng katawan. Itinusok ni Daniel si Stefan sa isang tulos na naging sanhi ng pagkawatak-watak ng katawan nito. Lumitaw ang doktor at inutusan si Daniel na nasa anyo pa rin ng taong lobo, na patayin si Eva. Sa halip, si Charles, na nawala mula ng mabaril, ay lumitaw at binaril ang doktor mula sa likuran. Bumalik sa normal si Daniel at pinabayaan siya ni Charles at ibinigay sa kanya ang kanyang pilak na anting-anting at sinabi kay Daniel na siya na ngayon ang hunter. Si Eva at Daniel ay naghahalikan habang si Charles at ang kanyang mga kasamahan ay umalis na palayo. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.